Lahat po magsabi ng praise the Lord. Let us open our Bible on Matthew 24 verse 14. Praise the Lord. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So dito natin malalaman na itong preaching of the gospel of the kingdom of God will never cease or will never stop unless the world will be ended, no? Hanggang matapos ang mundong ito. Ito na yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos na kung maari ang lahat ay maligtas. Naalala niyo yung revelation ni Lord Jesus, no? Kung maari ang lahat ay maligtas. So tayo na naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo, magpagamit tayo sa Kanya. No? Mag-serve tayo sa ating Panginoong Diyos. Not in our own way, not in our own plan, but in His own way. Yung gusto lang ni Jesus sa atin, obedient lang tayo sa Kanya. Naalala niyo ba si Prophet Isaiah? Nagsabi ang Diyos, "Whom shall I send? Who will go for us?" Di ba sabi ni Prophet Isaiah, "Here I am, Lord, send me." Tapos, may tanong si Prophet Isaiah. Sabi niya, "Lord, how long? How long?" Sabi niya. Anong sagot ng Diyos? "Until the cities will be wasted and without inhabitants. Until all the houses shall have no man." Hanggang ang mga bahay wala ng tao kahit isa. "Until the land shall be," masisira na talaga ng tuluyan. So habang may tao pa sa mundong ito, hindi mahihinto yung gospel of the kingdom na dapat ito ay ma-preach. Dapat ito ay mabahagi. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos dito sa Davao, sa Taguig, Madsayap, lahat ng mga churches natin, may mga pastors na nagpapakain sa bawat kaluluwa ng mga anak ng Diyos para ma-maintain yung kaligtasan. How about others? How about yung iba? So, kinakailangan din natin talaga i-pray sila. Kinakailangan din natin silang i-reach out. No? Abutin din natin sila. So, kailangan tayo, according sa sinabi ko kanina, not in our own way, not in our own plan, but in His own way. So, saan tayo mag-start? Prayer. Prayer. Yung pagdalangin natin. Basahin natin. Colossians 4 verse 3. Praise the Lord. Withal, praying also for us, that God would open unto us a door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. Ayan. Prayer. Idalangin ninyo kami na ang Diyos magbukas ng pintuan sa pagsalita sa misteryo ng Panginoong Hesukristo. So, prayer na mag-open siya ng door of utterance na maisalita natin ang kanyang ebanghelyo saan man tayo gustong ipadala ng Diyos. Alam mo, pag magbukas ang Diyos ng pintuan, walang makakasara. Pag magbukas siya ng door, dito man sa Pilipinas, sa labas man ng bansa, walang makakasara nito. Kaya mag-pray talaga tayo, prayer talaga tayo mag-start. Ating i-ask sa ating amo, no? Tumawag sa atin para gawin natin yung will niya. Gawin natin yung kanyang pag-ibig sa buong mundong ito. That as much as possible lahat ay maligtas. Yan ang ating prayer ngayong gabing ito. Basahin natin. Walang makasarado sa kanyang bubuksan. Basa. Revelation 3 verse 7. Praise the Lord. And to the angel of the church in Philadelphia write,
These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. Yan. See? Pag magdalangin tayo na magbukas ng pintuan para sa kanyang gospel na ma-utter doon sa kanila, pagbuksan niya ng ating Panginoong Diyos, walang makakasara. Pagbuksan niya, kumplito yan. No? Kung saan ang venue, kung anong bansa, kung anong lugar, siya ang magbigay sa atin ng strength, good health, siya ang magbigay sa atin ng pamasahe. Alam mo ang pamasahe, isa na very costly itong pamasahe, lalo't na international. Very costly ito. Pero pag nag-pray tayo, pag magbukas ang Diyos ng pintuan, package yan. Kakarating tayo doon. It doesn't matter how it will cost. Kahit magkano pa yan. Katulad nitong aming pinopropose namin at pinipray namin kay Lord Jesus ang aming mid-year conference by 2026 sa Malaysia. By 2027, itong lahat under the will of God sa Canada. It doesn't matter how much it will cost. Walang bagay na hindi makakaya ng Diyos. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Kaya lagi tayong mag-start sa prayer. Because if we pray, we let God move according to His guidance and direction sa buhay natin. Praise the Lord! Kaya wala tayong ibang susundin kung ano yung revelation ni Lord Jesus Christ itong New Year. Na itatranscribe natin yan, i-translate pa natin yan sa Tagalog. Ano ang nakita natin? Ano ang narinig natin? Huwag tayong mabahala sa anumang mangyayari sa mundo. Sabi ni Lord Jesus, sasamahan ko kayo, hindi ko kayo pababayaan. Hindi yan maging balakid sa paggamit ng Diyos sa atin. Hindi yan maging hindrance sa ating pagbiyahe. Hindi yan maging hindrance sa ating paglago. Sa pagbahagi ng kanyang ibanghilyo, hindi yan maging hindrance sa paggamit ng Diyos sa atin. Matutupad at matutupad. Hindi mahinto hanggang matapos ang mundo, ang ministry, ang gawain na kung saan tayo engage. Praise the Lord! Wala tayong hindi tayo dapat mababahala. Ang instruction lang ng Diyos sa atin, obedience. Tuman lang ta. Keep your body clean. Yung mensahe ng New Year. Para manalo tayo, doon tayo sa team good. Led by God. At makukrunahan tayo if we observe lawfully. No? Sunod lang tayo sa pinipirmit ng Diyos sa buhay natin. Inuutos ng Diyos sa buhay natin. So, maghanda lang tayo. Ano ipagawa ng Diyos sa buhay natin? Praise the Lord. Hinanda na niya lahat. Katulad niyan, magtayo tayo ng malaking simbahan dahil alang-alang sa ating nakikita na necessity. Hinanda na ni Jesus yung budget niyan. Nagtayo ako ng parsonage. Sinanda na ni Lord Jesus ang budget niyan. Kahit wala pa dito sa matawag nating bulsa ko na matapos lahat yan. Pero hinanda na yan ni Lord Jesus Christ. Yung ating pangangailangan sa lifespan natin hanggang kunin tayo ni Jesus Christ. Hinanda na yan ni Lord. Hinanda nga ni Lord Jesus hanggang matapos ang mundo. Praise the Lord. Di ba? Nireveal niya ang lahat. The end from the beginning, ang katapusan mula sa pasimula, nireveal niya yan. At sabi niya, I will do it in my pleasure. Hindi yan mangyayari by accident, hindi yan mangyayari by coincidence, hindi yan mangyayari by chance. No, He will do it in His pleasure. So nakakamada na yan lahat. Naka-arrange na yan lahat. Kaya tayo na gagamitin at magpagamit sa Kanya, obedient ang kailangan, mag-obey lang tayo sa Kanya. Keep our body clean, worthy, clean vessels of God, meet for the Master's use. Gamitin kayo. Di ba,
sabi ni Jesus na ibubuhos ko ang blessing sa aking mga anak, sa mga prayerful. Bakit may blessing na kailangan ibuhos niya sa kanyang mga anak? Dahil ang pag-propagate ng gospel, it is always accompanied with financial involvement. So, ibibless kayo ng Diyos para kayo maging kabahagi at para kayo maka-impart ng blessing para sa gawain ng Diyos. Kami na mga na nag-espiritual, gamitin kami ng Diyos at saan niya kami ipapadala para magsalita ng kanyang banal na salita. The gospel of the kingdom of God, the mystery of Christ. Dapat itong maintindihan sa mga tao sa mundong ito. Kung bubuksan ng Diyos ang isang great door, kaya niyang gawin yan. Basahin natin yan. 1 Corinthians 16 verse 9. Praise the Lord. For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. See? React ka agad yung adversaries. React ka agad yung mga masamang espiritu. Never mind. Mag-react sila. Ipa-react na sila anong gusto nilang reaction against the servants of God. They cannot overcome us. They cannot overcome us. Hindi nila tayo ma-overcome. Tayo ang mag-overcome sa kanila. Sinabi lang ito dahil we do not fight against flesh and blood. Pag gumagawa tayo sa mga gawain ng Diyos, talagang ang kaaway ang magre-react. Si Taning. For a great door and effectual is opened unto me. Praise the Lord. Bubuksan niya ng Diyos sa atin ang opportunity. Hindi lang natin alam, hindi lang natin kailan, basta mangyayari yan. Basa pa, 2 Corinthians 2 verse 12. Praise the Lord. Furthermore, when I came to Troas to preach Christ's gospel, and a door was opened unto me of the Lord. Yes. Bubuksan niya para sa atin. Pag sinabi niyang bubuksan ko, walang makakasarado. Hindi sa sarili natin ito. Siya ang magbubukas. Siya ang mag-a-arrange. Siya ang gagawa ng paraan. In His time, Kanya lahat ito. Kaya tayo mga anak ng Diyos, obedience lang ang kailangan natin. At prayerful tayo lahat. Praise the Lord. I-pray natin lahat sa ating Panginoong Kristo. Paniwalaan ninyo na kung hindi man kayo nag-spiritual, gamitin kayo sa material. Ibi-bless kayo ni Lord Jesus Christ. Ihanda nyo yung isip ninyo. Ihanda nyo yung puso ninyo. Lord, here I am. Bless me. I will support the work of the ministry. Bless me. I am yours and I am your instrument for the propagation of your gospel. Alam ang pag-propagate ng gospel? Kung paano in-establish ang Davao congregation, paano in-establish ni Lord Jesus Christ ang Madsayap congregation, ang lahat ng mga churches natin. The same with all places na bubuksan ng Diyos ang pintuan. Pangalagaan talaga sila. Kasi ang ano natin dito, maka-endure unto the end. Praise the Lord. Hindi pwede na-bless sila, walang mga laga, na-bless sila, walang mag-maintain, na-bless sila, hindi sila nakapagpatuloy, ay hindi pwede. Kailangan talaga yan. So itong lahat, i-commit natin sa ating Panginoong Diyos. Siya ang tatawag ng mga workers, siya ang magpo-provide ng mga financial necessities, siya ang magpo-provide ng mga buildings, siya ang magpo-provide ng mga lots, siya ang magpo-provide ng mga workers, lahat. Gagawin niya ng ating Panginoong Hesukristo because He is our Master. He will do His own word. My word, God said, shall not return unto me void, but it shall accomplish to which I please. Ano yung kinalugdan ng Diyos?
mangyayari yan. 100% yan. So, ano ang kailangan natin lahat? We need the Spirit of Christ. Praise the Lord. Ako, I need the Spirit of Christ to speak His gospel with plainness, with clarity, with wisdom galing sa Kanya. Kayo naman, you need the Spirit of Christ to lead you what to do, to lead you what to give, to lead you what to support. Ano pa man ang ibibigay ng Diyos sa inyo. Basahin natin yan. Philippians 1:19. Praise the Lord. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Yan. Alam ko na ito ay magpupunta sa aking kaligtasan sa pamagitan ng inyong prayer, the supply of the Spirit of Jesus Christ. Supply. Hindi tayo magkaroon ng kawalan ng Spirit of Christ. We are being supplied by the Spirit of Christ. Kasi yan yung maggagabay sa atin. What to speak, katulad ko. Yan yung maggagabay sa inyo, what to do, what to give. Lahat yan. Gabayan tayo ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Kaya gusto ni Lord Jesus Christ sa atin, yung mag-abide lang tayo sa Kanya. Lord, here I am. Let me abide in you. Let me follow you. Where you lead me, I will, di ba may awitin? Where He leads me, I will follow. Yan lang. Yan lang. Sunod lang tayo. Makikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Magtataka kayo. Walang kulang na ating pangangailangan. Magsalita tayo, walang kulang, mablibless ang tao. Mag-propose tayo ng mga bagay, walang kulang mangyayari. Magbabiyahe tayo, walang kulang, makapunta, makabalik tayo. Lahat yan. Kung kailangan ng lahat ng mga pastors makarating, walang kulang, lahat makapunta. Like mid-year conferences. Di tayo magkukulang, sabihin ko po sa inyo. Napakadakila ng ating Panginoong Diyos. Panahon na ito na mapupulfill lahat ng pangako ng Diyos sa buhay natin. Nandiyan na yan eh. Hinanda na yan ni Lord Jesus Christ. Ang kailangan na lang ni Lord Jesus Christ yung ating pag-step forward. Kinakailangan na lang natin, gusto ni Jesus, speak it out. Sabihin mo. Ilitukin mo. Naniwala ka man kaya sa mga sinasalita, mga pangako ni Lord Jesus Christ. Sabihin mo. Mangyayari lahat yan. Praise the Lord. Basa. Philippians 4:19. Praise the Lord. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Yes. Your God, my God, the God of all. He is the one that will supply. Hindi yan tao. Hindi yan limited. Diyos yan. Unlimited yan. Makapangyarihan yan. All power yan. Able siya. Siya yung magsusupply. All your need. See, not some of your need. Not part of your need. All your need. Praise the Lord. Lahat yan ng pangangailangan natin. According to His riches. So merong tinatawag na guarantee. Merong tinatawag na guarantee. Pag sinabing guarantee, kung magbili ka ng something, anong guarantee mo na mababayaran mo? Ito naman, paano ni Lord Jesus Christ o ng ating buhay na Diyos masupply all ang pangangailangan natin? Ano ang guarantee? According to His riches. Praise the Lord. Ikaw, magbili ka ng something, anong guarantee mo? According to your capability of your riches. Ano ang proof? Ito ang bank account ko. I have money in my bank, which is more than enough to purchase the thing that I intend to buy. Ang Diyos, anong proof? Na mayaman siya. He made the heavens and the earth.
He is the owner of all heart of the people of the world. Praise the Lord. And God said, lahat Kanya. Walang mahirap dyan sa Kanya. Kaya tayo, mga anak ng Diyos, ang gusto lang ni Lord Jesus Christ sa atin, ilagay sa mind natin, sa isip natin, if God bless you, just give. If God bless you, just release. If God bless you, just do it as God asks you to do. Hindi lagi ka magkulang, hindi lagi ka mahubsan, hindi lagi ka malugi, hindi. Kaya tayo mga anak ng Diyos, ilagay natin sa isip, sa puso natin, instruments lang tayo ng ating Panginoon Diyos to give. And the more you give, you receive. Praise the Lord. The more you spread, the more you scatter the blessings from our Lord Jesus, the more God will cause you to be blessed. Basahin natin yan. Proverbs 11:24 and 25. Praise the Lord. There is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Yeah. See? There is that is scattereth and yet increaseth. Pag sinabing scattereth, yung bang nagpakalat ka ng mga giveaways para makatulong ka. And yet, increaseth. Hindi ka nawalan. There is that withholdeth. Sa isip mo pa lang, sa puso mo pa lang, nag-withhold ka na. Sa isip pa lang, sa plano mo pa lang, withhold ka na. Kahit sa plano mo, wala man lang bahagi ang Diyos. Kahit sa plano mo, wala man lang bahagi ang support mo sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Did you forget? Nalimutan mo ba? The most works na magagawa natin sa mundo na hindi maging in vain in the Lord, yung works natin para sa Panginoon. Yan. Increase it. There is that withholdeth more than is meet, but it tended to poverty. Lalo tulong na wala. Lalo tulong na pobre. Liberal soul shall be made fat. Liberal. Pag sinabing liberal, yung open to give. And he that watereth shall be watered himself. Also himself. Oh, nagdidilig ka, nagbi-bless ka sa iba. Kahit sa isip mo, kahit sa plano mo, sa pag-ibig mo, sa puso mo, ibibless ka lalo ng ating Panginoong Diyos. Sa prayer mo, ibibless ka lagi ng ating Panginoong Diyos. Sa motive mo, ibibless ka lalo ng ating Panginoong Hesukristo. Alam ng Diyos lahat. What is inside of our mind, what is inside of our heart, whether we are liberal, whether we are willing to scatter, whether we are willing to distribute blessings for the people of the world. Praise the Lord. Oh. Ano pa kaya na bless tayo ng ating Panginoong Diyos with all spiritual blessings. And this is the reason why we support the work of the ministry to spread it out para yung mga tao makabenefit pa sila. This is how we spread, we scatter. This is how our liberality na pinapakita natin sa mundong ito. At lalo tayong ibibless ng Diyos. Unlimitedly. Praise the Lord. Walang limit yan. By the grace of God, by the power of God, magtataka ka na lang, lahat ng mga pastors, puno ng blessings, kayang magpamasahe sa Malaysia. Lahat ng mga pastors, puno ng mga blessings, kayang mamasahe sa Canada. Bakit bless ang bawat kongregasyon? Naalala nyo yung revelation kagabi na lahat ng mga pastors na kasama ko gagamitin ng Diyos. Pag sinabing gagamitin ka, tayo ng Diyos. Tapos meron pang connected na ibibless ko ang mga prayerful. Praise the Lord. Bakit kailangan ni Jesus yung prayerful? Yung lagi kang nagpipray.
Lagi kang Lord, bless me. I want to be used by you. Lord, prosper me. I want to be part of the support for the work of the ministry. Jesus, enrich me with all the blessings. How I love to support our pastor, our ministry. Praise the Lord. Pagpalain mo pa kami. We want to support the project for the big church. We want to support the travel of your servants wherever you may send them. Bless us. Ganon. Prayerful ang gusto ni Jesus Christ. Praise the Lord. And you pray not amiss, but you pray according to His pleasure. But you pray according to His plan, according to His word, according to His love, according to His generosity, according to His mercy para sa lahat ng mga tao. Di ba? Magtataka na lang tayong lahat. Gagawin tayo lahat ng Diyos. Na, basahin natin. 2 Corinthians 9:8 hanggang 11. Praise the Lord. And God is able to make all grace abound toward you, that He, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Now He that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Yes. Yung genset pala natin dinonate. Ako na lang pastor na yun sa inyo na yan. Yung genset natin dito na hiramin sana ni Pastor Dodong, naantala doon sa shop. Hindi pala marunong mag-repair yung pinuntahan nila. Pinull out ko, pina-repair ko kay Brother Bing Manrique. Tapos ka agad. Dalhin mo yan, Pastor Noy. Kailangan mo ng greater power ng genset nyo kasi magpiprepare din kayo sa mid-year conference, God be willing, next year. This year pala, sorry. First day pala tayo ng... Tingnan mo, 2025 na pala tayo. Ang bilis magdating ng December, sabihin ko po sa inyo. Praise the Lord. Suportahan natin sila. Nakabili siya ng powerful tools na, yung planer, kailangan niya yun. Kailangan pa niya ng, sabi ko nga, kung wala lang kaming project, ipadala ko yung yung tawag niyan, cutter, yung pamputol ng kahoy? Circular saw. Praise the Lord. So yung genset pinadala. Tapos bumili na rin tayo ng genset na mas powerful doon. Bakit kailangan natin yan? Hinanda na natin yan. In case magpunta tayo sa kabundukan, lagi doon brown out. Hindi tayo maghanda ng genset para maliwanag at yung sound system natin masuportahan ng power. Kailangan natin yan. So kailangan i-equip natin ang ating ministry as God bless us. Praise the Lord. Habang binibless tayo ng ating Panginoong Diyos. Imagine that, who will make us able? God. God. If you are connected with Him, if you are son of God, if you are servant of God, if God will use you, if God will send you, if God will bless you for His great name's sake, then He will do it. That God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things. Imagine that. Hindi na tayo disabled. Hindi na tayo sometimes. Hindi na tayo insufficient. Gagawin na ng ating Panginoong Diyos if we believe, if we trust, if we are worthy,
if our mind is attuned unto His mind, if our heart according to His heart, then ang gagawin ng Diyos, always having all sufficiency in all things. Grabe ito. Wala na tayong bagay na hindi natin kayang gawin. Wala na tayong bagay na hindi na natin kayang tapatan. Lahat ng mga challenges dumarating sa buhay natin, God will make us able. Praise the Lord. Siya ang gagawa niyan. As it is written, He hath dispersed abroad. Siya yung magdi-disperse sa atin sa malalayong mga lugar. He hath given to the poor. Grabe yung kanyang distribution. His righteousness remaineth forever. Now He that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, being enriched, past tense, in everything to all bountifulness which causeth through us thanksgiving to God. Praise the Lord. So ito na. We are more than capable than any man of this world, because God is the one who backing us up. Siya yung nagbaback up sa atin. Siya yung magawa sa atin na able. Praise the Lord. Pagbukas ng mga pintuan, siya ang magbubukas. Lahat ng mga necessities natin, siya ang magpo-provide. Lahat ng mga challenges darating sa buhay natin, bigyan niya tayo ng all sufficient. Lahat sufficient tayo makarap sa mga challenges. Hindi lang natin masukat. Be a vessel of God lang. Basta yung isip mo, i-attune mo lang, i-tune mo lang. Yung bang same mind ka with Christ, same heart ka with God. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, para tayo nag-e-echo. Sumusunod lang tayo sa mga sinasabi niya. Follow it. Do it in His name. Praise the Lord. Ngayon, hindi niya tayo pababayaan. Lahat ng i-desire natin sa puso natin para sa Kanya, hindi niya yan pipigilan. Basahin natin. Psalms 84 verse 11. Praise the Lord. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Yan. See? For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Alam mo yung big charts natin dito? Projected na yan noon pa. Diba, sabi ko sa inyo, lahat preparado na. Lahat nandyan na yan eh. In His time na lang ang ating hinihintay. Praise the Lord. Dami kayang balik-balik na panaginip. Pastor Chit, nag-conference daw kayo mga pastors. Nagsakay daw kayo ng helicopter. Siguro ang venue napakahirap na lugar. Tapos meron pang bago nag-dream. Pastor Chit, bumili ka raw ng eroplano. Hindi ko ginagaya si Kibuloy ha. Sabihin ko po sa inyo, higit pang mayaman ang Diyos sa kanino pa man tao sa mundong ito. He is more than what we can imagine. Praise the Lord. I am just telling you what God hath made revelations, dreams, prophecies. Tanda lang ito, we are not the planner. Sign lang ito, we are not the one who is the manager of this. There is someone up there in heaven. The planner, the manager, the financer. Tayo, ano tayo? Vessels, instruments
Kaya ngayon pa lamang, i-tune up na natin ang ating isip at puso na naka-attune tayo. Tumpak yung ating isip at puso sa isip at puso ng Diyos sa kanyang mga banal na salita para maasahan tayo ng Diyos gagawa ng kanyang mga gawain beyond our imagination. Praise the Lord. And do not forget that these things mangyayari para magpasalamat tayo sa Kanya. Walang mag-angkin ng glory. Ingat tayo sa Luciferian doctrine and Herodian doctrine. Ano yung Herodian doctrine? Yung glory, inaangkin. Yung honor, inaangkin. Luciferian, ganun din. Takaw siya sa glory. Imbis doon sa Diyos. Imbis doon sa Creator. Inangkin nila. Kaya, sabi mo yung last na binasa dito. Verse 11, being enriched in everything, in all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Praise the Lord. Saan magpasalamat ang tao? Sa atin, hindi. Sa Diyos. Saan tayo magpasalamat? Sa tao? Hindi. Sa Diyos din. Lahat tayo magpapasalamat sa buhay na Diyos, na ating nag-iisang Diyos. Praise the Lord. Kaya, to God be the glory. Last verse, Psalms 36 verse 8. Praise the Lord. They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. Yes. Bawat simbahan, bawat bahay ng Diyos, magkakaroon ng abundant satisfaction of His fatness sa spirituality sa mga anak ng Diyos. God will fill us with all the fatness of His house. Lahat ng mga kongregasyon, lahat ng mga pastors, magsasalita, gagamitin ng Diyos sa ikayayaman sa mga anak ng Diyos, sa fatness, sa katabaan dito sa spiritual, sa bahay ng Diyos. Thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. Grabe, hindi basta-basta. God's pleasures, not worldly pleasures. God's pleasures, not pastor's pleasures. It is His pleasures. Painumin niya tayo ng kanyang pleasures. Praise the Lord. So, ibig sabihin niyan, lahat ng mga bagay na it pleases God according to His pleasure, painumin tayo ng ating Panginoon Diyos. Isasatisfy tayo ng Diyos. Meaning to say, marami tayong magagawa. Marami tayong mapupuntahan. Marami tayong mabibili para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Marami tayong matatayo ng mga congregation. Maraming mga taong mabibless ang kauhawan ng kanilang spirituality. Hahanap-hanapin nila ang gawain na pinagkaloob ng Diyos sa atin to satisfy their souls. Praise the Lord. Kaya, to God be the glory. Kaya, lahat yung mga kapahayagan, i-transcribe natin yun. Then, i-translate natin sa Tagalog, i-forward natin sa lahat ng mga kongregasyon natin para ang lahat malaman na binibigyan na tayo ni Lord Jesus Christ ng direksyon para i-claim ang mga promises ng Diyos at ihanda natin ang buhay natin. Obedience ang importante dyan. Let us do lawfully. Ano lang yung pinirmit ng Diyos, gawin natin yan ng buong puso. Praise the Lord. Kaya kung ano man yung blessing na tatanggap natin, i-honor natin ang Diyos. Honor God. Meron pang last verse, mas pinakalas pa, hindi ko na basa kanina. Basahin yan. Pakibasa. Proverbs 3, 9 and 10. Praise the Lord. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. See?
Tingnan mo, how do you honor God out of your substance, out of the first fruits of your increase? Honor God. What He permits. Ano yung inutos niya sa atin? Subukan nyo. Naghahamon na ang Diyos eh. Try me. If I will not open you the windows of heaven. Praise the Lord. Oh. So, kailangan lahat maging faithful, maging obedient sa kanyang inuutos. Then, sinabi dito, so shall thy barns be filled with plenty. Pupuno ng kadagayaon. And thy presses shall burst out with new wine. Anong presses? Yung pigaan ng ubas. Ito ay babaha ng maraming mga ubasan. O yung ano niya, produce niya. God will bless us. God will protect us and use us for His honor and His glory. Kaya mamaya iluhod natin, pray natin lahat. I-pray nyo yung aming coming visitation. Magbaylan kami, God be willing. Anniversary ng Zamboanga City, Dipolog at Malaysia. Same month ito. Sa Zamboanga, 9 ang aming celebration doon. Gawin natin, God's will. Sa Dipolog, 11. Sa Malaysia, mag-i-schedule pa kami ng flight ng aking misis. Let's pray for this. Then, Hong Kong, gusto rin nila magbisita ako doon. Pastor Tam, having so much schedule in Luzon. Marami ding anniversaries doon that he will handle. So, to God be the glory. I-pray natin si Pastor Tam for more strength. Praise the Lord. I-pray natin lahat ng mga pastors, ma-sustain, ma-preserve. Lahat tayo. Members lahat, i-pray natin. Maging obedient sa kanilang pagsunod sa buhay na Diyos. At gagamitin tayo lahat. Walang imposible sa Diyos. Everybody will become useful. Everybody will become supporters. Everybody will be His instruments. Sabihin ko po sa inyo, kayang-kaya natin ibunyi ang Diyos sa ating paglilingkod. Kayang-kaya nating luwalhatiin ang Diyos in His guidance. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Merong special prayer request bago tayo mag-closing.